nung ako'y magkakatoliko ng mga kapatid, ano? Eh, tayo nagharap tayo mga protestante. Oo. Eh, nag-chat kasi ako dun sa isang head elder, di ka napapangalan, baka umiyak aaray ka, no? Eh, nag-chat ako sa kanya dahil pinararatakan niya, pangunahing namamaratang ko sa Iglesia Katolika, na Diyos-Diyosan daw ang sinasamba natin. Oo. So, ngayon bro, sinabi ko sa kanya, pupuntahan kita. Eh, sabi ng elder, handa niya daw isugal yung pagiging head elder niya, mabugbog lang daw yung mga bunganga namin. Pero mayroon kang screenshot no? Meron, bro. Ay, maganda. Ayan, i-flash natin sa screen mga kababayan. Yan, sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong episode ng Ang Dating Landas. Muli, para hindi na tayo makapagtagal sapagkat lumalalim na rin ang gabi at galing pang Nueva Ecija ang ating bisita o special na bisita o convert, ano? Na apologist. Evangelist at apologist ng Grabe, SDA. evangelist at apologist ng SDA, bro. SDA. Ano, bro. si Bro Noel Ramos. Oh, bro. Na dating kasamahan ng isa daw theologian ko, no? Ano, hindi ko na, kilala ko rin yun eh. Ano? Pero wag na lang natin atakin sapagkat kung inaatake niya akong personal, hindi natin siya atakin ng personal sapagkat ang sabi ni Apostol Pedro sa 3:9 ng unang Pedro, basahin natin, huwag gantihin ng masama na sa masama at alipos sa alipos ka kundi pagpapala. Kaya pagpapala na lang. Kaya sa gabing ito, kidlatan na kami kung kami magsisinungaling. Mamatay na siya kung siya magsisinungaling. Dahil alam naman natin ang kasinungalingan sa 8:44 ng 1, abay hindi nasang galing sa Diyos ito kundi sa demonyo. Basahin natin. Kayo'y sa inyong amang diablo! At ang mga nasa ng inyong ginagawa o nasa ng inyong ama ang inyong ibig gawin. Anong klase yun? Siya'y mamamatay tawbot pa ng una't sinungaling. Kaya kung nagsisinungaling tayo dito sa platapormang ito, sa episode ng Ang Dating Landas na ito, huwag na lang sana tayong magising sa ating pagtulog sapagkat kasinungalingan ito. Kidlatan na lang tayo dito ngayon. Bro. Mamatay na lang sana tayo kung tayo nagsisinungaling sapagkat yan ay hindi ko maiinda. Bakit? Dahil yan ay nasang hindi galing sa Diyos kundi sa demonyo. Kaya mga kapatid, bago tayo makapagpasimula, ano bang purpose ng Ang Dating Landas? Ano, bago natin interviewin, bagamat marami kasing namamaratang sa atin, ang dating landas daw ay naninirang puri. At kahit kailan, hindi mo na pwedeng siraan ng sira eh. Sinasabi ko lang yung kasiraan nila. Pinupuna ko lang. Dahil pag yung kasiraan nila, ipinangaral pa nila, may makakahawa na yun. 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya, ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Ayun naman pala ano ba yung manifestasyon ng masama? Yung sira. Yung sira, yung tuktok. Hindi ko lang papangalanan kung sino yun. Marami yun eh. Kadalasan yung mga nasa comment section ng mga tumututol, yung mga sira tuktok nun eh. Kaya, ano ba purpose ng Ang Dating Landas? Isa itong plataforma kung anong ginagawa ng mga apostol o isa sa uri nila ng pagbasa sa Biblia na mababasa natin sa sulat ni Pablo sa 3:16 ng ikalawang Timoteo na ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo, pagsansalat, pagsaway. Yun ang purpose ng Ang Dating Landas. Nagtuturo, nagsasansalat, sumasaway. Dahil meron tayong tinatawag na spiritual warfare eh. At alam mo naman rin nyo, kapatid na bro. Noel. At yun yung mababasa natin sa sulat rin ni Apostol Pablo. Dahil lahat naman ng sulat ni Pablo, hindi naman right is ni Ellen G. White yun. Right is ni Manalo si Pasigulo. Utos ng Diyos yun. Absolutong katotohanan yun eh. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip niyo naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. At sa halimbawa doon, ikalawang Korinto 10:4-5, na ang aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Kaya para hindi na tayo magtagal pa sapagkat lumalalim na rin ang gabi, kamusta ka pala kapatid na saan ka nang galing? Okay lang ako, bro. Galing ako Nueva Ecija. Grabe, ano? Galing kang Nueva Ecija at hindi na natin maitatanong, ikaw ay galing sa SDA, bro. o Seventh-day Adventist na bro. itinayo ni Ellen G. White. O huwag niyong itanggihan, nasa Google yun eh. Who is the founder of Seventh-day Adventist? Ellen G. White. At doon sa nakalagay sa Seventh-day Adventist Belief, 27 Fundamental Doctrine, sa pahina 227, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders. At ang ibig sabihin ng founders sa diksyonaryo, nagtatag. Therefore, ang nagtatag ng Seventh-day Adventist si Ellen G. White. Huwag naman nila i-dinigin Google na nagsasabi. Biblia na rin nagsasabi na bula ang propeta ito sa ayon sa 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, kapatid na Noel, ano ba yung mga naging karanasan mo o yung sabihin na nating bangungot mo sa Seventh-day Adventist nung ikaw ay apologista? Kasi apologista ka na, tapos Evangelist ka pa. Ngayon, pag-usapan muna natin yung mga
sigalot, pero wag na lang tayong mag-drop name, ano, sapagkat maaari tayong ma-live eh. At kung tayo nagsisinungaling, kidlatan na sana tayo. Oo, bro. Hindi na sana tayo magising kung tayo nagsisinungaling, ano, sa Bro. plataforma na ito. Oo, bro. Ngayon, kapatid na Noel, yung ikaw ay kaanib sa SDA, ano, naramdaman mo ba yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng mga kapatid mo sa pananampalataya? Yes or no? No, bro. No, sige, bakit? Kasi ganito yung bro eh. Nung ako yung kasalukuyan nagdodoktrina pa lang, yung district pastor eh, madalas kong kasama, bro. So, okay siya bro nung umpisa, siya nag-aatid sundo sa akin, yung elder ang nag-aatid sundo rin sa akin, pero yung head elder bro, nag-aatid sundo sa akin, bago nagba-Bible study kami. Inaaya nila ako na mag-Bible study, manghikayat ng miyembro para dumami, ano bro? Kasi nagkaroon kasi ng problema yung church nila ron, namunti sila eh. Tapos bro, nung tumagal-tagal bro, nagbago na lahat bro, nung matapos yung event. Ah, SDA. ano bang klaseng event yun? Yung harvest ba yun? Oh, Harvest Ay, 2025 bro eh. 2025 ng harvest. O sige, maaari mo bang ikwento na yung mga pakikitungo ba sa iyo ng kapatid, gano'n rin ba yung pakikitungo sa iyo ng SDA? Anong pinagkaiba ng mga kapatid dito sa tunay na simbahan o Iglesia Katolika at doon sa mga kapatid sa Iglesia Sabadista? Dito bro sa Katoliko bro, talagang may batian eh. Pag Amen. nakita mo bro, no? Talagang hindi ka pababayaan eh. Igagay ka pag bago ka, no? Tapos hindi ka hatulan. Kasi ang may karapatan lang naman humato, ang sabi nga ni Pablo, ay ang Diyos. Oh, Hindi bro. naman si Mrs. White na pinagbabawalan kayo magkape, no? Tsaka, speaking of pagbabawal, maski baboy ipinagbabawal sa inyo. Oh, bro. Kaya nga meron kami munting sorpresa sa iyo kung talagang kanina kasi nabautismohan ka na, nakatanggap ka na ng sakramento ng binyag o sakramento ng bautismo. Therefore, yung original sin mo, nalinis na gaya ng sabi ni Pablo sa 22:16 ng gawa. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan sa papaanong paraan. Sa 28:19 ng Mateo, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero, i-clarify ko lang, totoo ba yung doktrina ng Seventh-day Adventist na magbautismo sa pangalan ni Ellen White? Wala bro. Talagang ang sulat kasi ni Ellen G. White bro mas sinusunod nila kaysa Biblia. Talagang aral ng tao, ano, at yun ay nasa 17.5 na Jeremias. At meron kaming munting sorpresa sa iyo. Ito ay itutok natin sa camera. Ay, pork sisig. Ayan. Hindi, kasi mortal sin kay Ellen White na kumain ka ng mga nilinis na ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga sa unang Timoteo 4:4, lahat ng nilikha ng Diyos ay nahugasan. Nakasama baboy ito. Huwag mo naman sabihin yung baboy, nilikha yung sarili niya. Siyempre, ang lumikha sa baboy, yung Diyos na gumagawa sa 2:13 ng Pilipos. At meron rin tayong, bukod sa pork sisig, pakipatong na lang, meron rin tayong special dinugan. Wala lang puto, ano? Ayan. Kasi mortal sin yan sa mga sekta ngayon eh. Oh, bro. Lahat yan, pumapasok sa bibig ng tao. Therefore, hindi kasasama ng tao. Basahin muna natin bago natin kainin yan sa 15:11 ng Mateo. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakasama sa tao. Tanong ko sa iyo, kapatid Noel, pag kumakain ka ba ng dalawang yan, saan ba ipapasok? Sa ilong o sa bibig? Sa bibig. Alam ka naman sa puwet, siyempre, sa bibig. Oh, At ang syempre. sabi ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakasama sa tao. Kay Ellen G. White naman, bawal yan, mortal sin. Tsaka ang SD bro, no? Sorry mga kapatid, ano? Pero ito rin totoo bro Magkakataon ko na ito para sabihin talagang malaking katotohanan. Pero bago yon kapatid, kasi mainit-init eh. Oo. Malamig ko muna, may ano dyan, ito muna unahin mo, pork sisig. Pork sisig. O, mga nabili kapatid, namin ano? yan para sa'yo. O, pork Yeah. sisig, yan. Kainin mo nga, bro Noel. Ayun, no? Anong lasa? Ang sarap bro. Ay, yung dinugan. Testing mo rin yung dinugan. Pork tong dinugang bro. Paborito mo yan eh, no? Paborito ko to bro. Ayun. Ngayon, bale, ilang buwan ka na hindi nakakain ng ganyan kasasarap na putahing nilikha ng Diyos, ano? Ako bro kasi, nung ako SD, kumakain talaga ako ng baboy eh. Ayun! Wow! Kahit nung umanib ako bro. Nung after kong umanib bro, nung mga 2 days bro, like sobrang gutom na ako, Oo. kumain na ako ng baboy bro, at inaraw-araw ko na. Bale, therefore, hindi na natin maitatanggi na yung ibang mga miyembro rin siguro kumakain din ng baboy. Oh bro, imposible no? Na hindi rin kumain nito mga ito, kasarap-sarap ng baboy, ayaw Oo. nyo. Grabe. Pero ngayon, masarap talaga ang sisig, lalo na pag baboy talaga. Oo, bro, Saka masarap, yung bro. dinugan, ano? Oh bro. Pagkat nilikha ng Diyos yan para sa atin, uno ng Genesis, dahil ang Diyos ang umaaring ganap sa 8:33 ng Roma. Ngayon, sige, mayroon kang pasabog na sinasabi, pero bago natin ipatuloy yun, sapagkat painit ng painit eh, baka mamaya may umiyak eh. Baka mamaya, umiyak itong puno ng ano eh. Ngayon, ang
may tatlo akong katanungan sa'yo. Ready ka bang sumagot? Yes bro, Treskin Sinong ng Pedro. O sige, ngayon, kanina, napatunayan mo sa pagsagot mo na malaki talagang pagkakaiba pagdating pa lang sa kapatid sa pananampalataya at presensya ng Diyos sapagkat yung Diyos nila peke. Oo. Ngayon, yung pangalawang tanong ko sa iyo, Noel, o Bro Noel Ramos, sa SDA ba, gaano ba kalala yung sitwasyon nila doon tungkol sa financial? Ano Kasi yan bro Ikaw ba binayaran nila nung naanib doon o ano bang klaseng ano? Ito yung short story Sige. Nung kasi mga kapatid, kung bakit ako naaanib sa SDA, way back March, I think 15, to 16, 14, etc., Nung kasalukuyan na ikaw ay lumipat na bro sa Katoliko, magkasama talaga tayo, nasa MCJ pa tayo So, nung time na yun bro, hapon, nag-chat si Erin kay Denmar, tapos nagamon ako ng diskusyon kay Denmar So, imbis na debate ang sagot ni Denmar sa akin, inaya niya akong mag-Bible study. Ibig sabihin, parang inakay ka niya, no? Oo, bro. Sa Bible study nila, Bible, sa atin yun Oo, bro. Yung 405 Bible na lang kasi tinitwist nila Bible study nila. Oo, bro. Sige, bale, ano yung mga sinabi nila sa iyo at nakapag-convince sa iyo kaya naanib ka sa sekta na yun na itinatag lamang ng tao? Wala silang bro like, wala akong nagustuhan sa aral nila. Like, kung totoo lang po mga kapatid, ako po talagang napilitan lang. At bakit? Ginagastusan po ako para sa magiging pamasahe ko para lang po makapunta sa simbahan. Nahihiya naman po ako na isoli ko yun no bro? Nakakahiya naman bro, wala naman akong pera that time. Yun bro. Bale, talagang napilitan ka lang, hindi dahil sa aral. Hindi bro. Yung pala kabaliktaran ng 7:17 ng 1, therefore, tanda lang yun na wala sila sa totoong simbahan ng Diyos dahil hindi pala ebanghelyo talaga ng Diyos ang ipinangangaral nila, no? Wala bro. At bakit? Sige. At bakit bro, puro pamamaratang sa Iglesia Katolika ang sinasabi nila bro. Tsaka, speaking of pamamaratang, meron yatang kasama mo dati na pinagbantaan ako. Tama ba yun? Tama yun bro. Grabe, ano? Isa yun sa rason. Kung bakit ako umalis ng Seventh Day Adventist. At kasi, isa pa. Ano? Ito ang pinaka-special sa lahat. Ngayon ko lang ibubulgar. Siguro kung lang pangalan, ano? Yung puno kasi nila dyan sa kanilang grupo Huwag mo lang sabihin yung lokalidades. nang rape kasi bro Kaya nagtatagos dun sa pinakadulo. Nagtatagos Dulo bro. kaya pyramid. Parang unggoy bro Baka sila lang magkakaintindihan doon ng mga kamag-anak niya, no? Mga chimpanzee bro. Hindi naman tayo na may personal sapagkat talagang merong sakit pa rin sa puso na gano'n nga ang ginawa sa iyo sa Iglesia Sabadista Bro. na parang nung una lang nagmagandang loob sila sa iyo pero nung mga bandang gitna na parang iniwan ka rin. Bro, nung time na natapos yung event, kasi nagkaroon ng event yung district pastor sa amin, and then nagkaroon ng Bible study, Bible study. So, after ng Bible study, bro, 10 days yun hindi ako nagkakamali. Nung mabautismuhan, bro, yung mga Katoliko ron, bro, inakay nila Katoliko ron Oo. Mula nun, bro, hindi na gano'n nagchat-chat sila sa akin. Pero nung time na nagba-Bible study, bro, nung time na sila yung may kailangan sa akin, ando dun agad ako para sa kanila, bro. Grabe. Tsaka, nasabi mo rin kanina, bago tayo magka-interviewhan, parang ikaw lang ang masigasig na nangangaral sa kanila noon, ano? Oo, bro. Maging sa question and answer, hindi yung mga elders nila, na dapat ang mga elders nila, siyang nangunguna, kaya nga elders Sila dapat ang natatanong. Nangangasiwa, bro. O nangangasiwa, gaya ng nasa 3:15 ng unang Pedro. Pero ikaw, nakako-convert lang sa Iglesia Sabatista, ikaw agad ang itinutokan nila sa tanungan, hindi itong mga elders na matatanda na yata. Oh, bro, tsaka ako lang. Yata, Yata. Baka umiyak na naman kayo, bash na naman ako, Ako lang yata yung 2 months o 1 month pa lang tumutong na ng pulpito, bro. Abay, grabe, no? Oh, bro. Ibig sabihin, kasi sa SDA yata, hindi pinatutungtong dun sa pulpito kapag Hindi magito. nagsi 6 months. Hindi nagsi 6 months. Pero wala ka pang 6 months, pinatungtong ka na sa pulpito. Oh, bro. At meron tayong mga picture na ipakikita, no? Oo, bro. Meron tayong mga picture o mga litratong may pakikita. Patunay lamang yun na hindi tayo nagsisinungaling sapagkat gaya ng binasa natin sa 8:44 yung pagsisinungaling, kapag hindi naman nasang galing sa Diyos yun, kundi yung amalang nila. Sila naman itong una-una nagsisinungaling, tsaka namamaratang rin sa akin Tsaka, tanong ko rin sa iyo kapatid na Noel, ano yung mga sinabi ng dati mong mentor
na ano ba yung tawag doon? Siya daw bro cheap apologies Chip daw. O baka Oo, yung bro. yung chip na yung Sa Piatos. chicheria. O, Piatos. Bale, ano yung mga sinabi niya sa akin? Head chairman daw siya bro Chairman. Oo, tsaka mas magaling daw sa sayo. Mas magaling. Mas mataas pa daw siya doon kila bro Jando. Mataas pa daw siya sa Oo. Jando. Kay bro Alima, sabi niya. Wow, no, talagang Kasi pinagmamayabang niya bro dahil marami daw siya libro ng Katoliko bro, kaya niya daw pataubin sa aral Yung sinasabi niya sa akin, kaya na-brainwash ako that time. kaya napahaka din sa isang theologian no? Oh bro. Ako naman bro, nagpanggap lang din ako walang aral sa kanya sa Griego. Tsaka sa Hebrew, no? Minsan mali paliwanag niya bro Tsaka ito ang pinaka-special episode. Sige. Kasi nandito naman tayo, di ba? Special episode. Ibubulgar ko rin kung ano yung pinaka-rason ng pag-alis ko sa SDA. Sige. Dahil kasi, pinagtulungan ako ng kabataan. Distrito mismo. Pinagtulungan ka ng mga kabataan mismo, therefore ikaw pinupulpul nila doon sa samahan na yon. Oo bro. Grabe, paano magiging sa Diyos ito? Mapuot ka pa nga lang sa kapatid mo sa pananampalataya, mamamatay tao ka na, pagtulungan pa ka. Basahin lang natin kapatid. Sige bro. Dito sa 3:15 ng unang 1, na ang sabi ni Apostolo, hindi chismis ito hindi gaya nung nagsusulat dyan, nagbabawal pagkakape. Chismosa ito yung Bawal din ang football bro. pati football ang pinagbawal. Pero nabasa sa Biblia yun. Mahadera, no? Oo, bro. Bakit? Kasi si Apostol pag nagsusulat, hindi chismis yun. Basahin natin ang 1:3 ng unang 1. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Anong manifestasyon nun? Yung nasa 3:15 ng unang 1. Sino mang mapuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Mismo ikaw, yung mga kabataan kapatid mo sa pananampalataya sa SDA nun, pinagtutulungan ka. Alam mo ba bro kung sino pa si Muno? Sino? President pa ng kabataan bro. Grabe, Bale, anong mga sinasabi sa'yo at yung mga naranasan mo na bangungot dyan sa samahan na yan ng Sabadista? Kasi bro, yung isang babae bro, nagkaroon ng kasama ng crush sa kanya Oo. So, itong mga kaibigan ng babae, parang ipinapalayo sa akin, Tsaka meron pang isang lalaki na naninira. Na kesyo, ipinapalayo ko yung lalaki dun sa babae, bro. Oo. Ako, bro, nasabi ko sa district pastor na may crush ako, pero mas pinipili ko unahin ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil yun ay utos sa 6:33 na At ang buong akala mo, pinaglilingkuran mo nun sa SDA, tunay na Diyos. Mali, bro. 4:8 ng Galasya yun. Yun. Sige. Bale, ano yung mga pinagsasabi sa yung paninira ng mga kapatid mo sa pananampalataya noon na patunay lamang na hindi nasang galing sa Diyos ang ginagawa nila, gaya ng binasa natin sa 8:44 ng 1 at 3:15 ng unang 1. Hanggang ngayon ba, bro? Ano yung mga pinagsasabi? Sabi kasi nung dati kong kasamahan dyan, Oo. sa isa kong grupo, mabuti na daw yung umalis na ako sa SDA. Bakit lang? Ewan ko bro kasi alam nilang mas mahusay ako pagdating sa aral. Kasi pulpul pa itong to, walang alam sa aral. Baka nga hindi pa yata nakakakit ang pulpito yan dun sa... Ala pa bro, ako pa lang yata Kaya siguro inggit sa'yo, Oh bro. Grabe, Talagang, diyan pa lang malalaman na isang kabataan lang pala ang parang naging pulpul yung mga elders nila dahil sa isa ka pa. Biruin mo, ikaw lang pala ang sumasagot sa mga question and answer doon. Tsaka ito pa. Sige. Nung ako'y magkakatoliko na mga kapatid, tayo nag-aarap tayo mga protestante. Oo. Nag-chat kasi ako dun sa isang head elder, di ka napapangalan, baka umiyak ka, aaray ka, nag-chat ako sa kanya dahil pinararatangan niya pangunahing namamaratang ko sa Iglesia Katolika na Diyos-Diyosan daw sinasamba natin. Oo. So ngayon bro, sinabi ko sa kanya, pupuntahan kita. Sabi ng elder, handa niya daw isugal yung pagiging head elder niya, mabugbog lang daw yung mga bunganga namin. Pero mayroon kang screenshot no? Meron bro. Ay, maganda. Ayan, i-flash natin sa screen mga kababayan. Ngayon, kung nakikita nyo, yan ang nasa screen natin ngayon, yung sinabi ng elder. Oh bro. Grabe ito, sa demonyo ito. Oh bro. Sa demonyohan yan. Hindi sa Diyos na samahan yan. Hindi sa Diyos yan. Grabe bro. Tingnan mo, bantayan Bubugbugin niya daw ako, bro. Sabi ko, bro, titindig ako, elder. Ano sabi niya? Sige, subukan mo lang. Sabi niya, bro. Talagang threat. Bro, Pwedeng gawa natin ito ng legal action, mga kababayan, mga kapatid. Kaya lang po ang bahalang umasikaso. Ngayon, meron naman tayong sapat na ebidensya. Nakakagigil ito. Ang sabi nga sa Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Therefore, pag sumunod ka sa palatuntunan ng tao, gaya ng pagbablatter at ihablay ang mga hinayupakan na yan na pagbabanta sa'yo na hindi naman nasang galing sa Diyos, kung talagang totoo sa Diyos sila, makikipagbaka
Tsaka sila aral sa aral sapagkat makikilala ang totoo sa 7:17 ng 1 gaya ng sabi ni Apostol Juan, hindi gaya ng mahadirang bawal daw ang kape sa turo. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban ay makikilala niya ang turo. At isa sa turo ng mga apostol, sa ikalawang Korinto 14 hanggang 5, yung pakikipaglaban na hindi laban sa laman. Bro, mo, paano kayo naging totoong iglesia niya? Simpleng utos lang, hindi nyo masunod. Hindi mga antikristo pala itong mga ito, ano? Tsaka ang rason niya, bro, may pinagsamahan kami. Hindi rason ng may pinagsamahan, bro, para hindi diskusyon, bro. Para suntukan na lang daw. Oh, bro. Ay, ganito na lang. Hinahamon ko ng boxing ito. Oh, bro. Inaamon ko rin sila. Alam mo ko sa kanila, ano? Paramihan kami kumain ng baboy ngayon. Ayun na lang, kaysa boxing, ano, kasi sakitan nito eh. Paramihan na lang kumain ng baboy. Total, isusugal niya daw yung pagiging elder niya. Sagot ko na pati hipon. Total, kung isusugal mo rin pala ang pagiging elder mo, kumain ka na rin ng baboy dahil walang pinagkaiba yun doon sa pakikipagbakang laman sa laman eh. Parehas rin kasalanan na mortal yon para sa inyo. Tsaka isa bro, sa pag-alis ko sa SD, ano, eh madalas topic, ikapu eh. Ikapu, talaga, no? Ikapu. Pero ano, kapatid na Noel, bagamat alam natin yung mga binabasa nila sa tres list ng Malakyas na hindi naman inutos sa Amerika na pinagpatayuan ng Sabadoy-doy nila, at nung isang mahaderang sugo daw kuno na propetang kinatupar ng 24-24 ng Mateo, kung babasahin natin ang konteksto niya sa uno-uno ng Malakyas, hula yan sa Israel, hindi naman sa Amerika na papunta sa Pilipinas. Yung mga salbahe itong mga ito. Bakit? Sapagkat nung dumating si Kristo sa 7:12 ng Hebreo, basahin natin mga kababayan, mga kapatid na Noel, sapagkat nang palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan palitan ng kautusan. Ano yung kautusan na ipinalit? Doon sa lumang kautusan, gaya ng pagpapaikapo, ang sabi ni Apostol Pablo, 8:3 ng ikalawang Korinto, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Therefore, panay ikapo, ibig sabihin pala, kapatid na Noel, malaki pala ang ano dyan, ano? Yung pera. May balita pa ako eh. Yung pinuntahan mo eh. Sumasahod ng 20,000 per 2 weeks, no? 2 weeks? 20,000? May sasakyan pa yun, ha? Nabalitaan ko, may sponsor pang araw eh. Sponsor. Bro. Pero kapatid na Noel, ikaw ba meron bang natanggap sa kanilang salapi? No? O Ala bro, hindi ako tumanggap sa kanila eh. Isa sa aking pag-alis mga kapatid sa 70 Adventist, ano? Nung ako'y nag-apply ng layman, pero walang pera. Volunteer. Na, ang aking hiling lang, ano? Alam ng district pastor to, hindi ako nagsisinungaling, ano? Na, tawag dito, pupuntahan niya na lang ako, tapos hatid sundo na lang bro. Wala din na sila magbabayad sa akin dahil ang allowance po mga kapatid sa 70 Adventist hindi po bababa ng 5,000. wow! Sa layman. Grabe, ano? Pinakamataas 15 hanggang 20 pa yata eh. Ngayon, baka sabihin nila, binayaran ka namin, kaya ka naanib sa Iglesia Katolika. Ano bang nakapag-converti sa iyo sa tunay na simbahang itinayo ni Kristo? Meron ba akong ibinigay sa iyo na pera dito? Wala, no? Ala bro. Kahit 5 doon meron ba ako ibinigay? Wala bro. Ibig sabihin, totoo lang yung sinasabi ni Pablo na ipinasulat sa kanya ni Kristo sa 2:12 ng unang Korinto na yung karunungan o espiritu ng Diyos o yung aral ibibigay sa atin ng walang bayad ng Diyos. Kaya kung sino mang mga mangangaral nagpapabayad, sa demonyo yun eh. Sa demonyo yan. Demonyo yan. Ang paratang pa sa Iglesia Katolika, bakit doon si Kristo hindi doon nakarating ng Roma? Mas lang hindi nakarating sa Amerika, no? Doon nagtatag eh. Doon na itatag ng 70 Adventist. Kailan pumunta si Kristo sa Amerika? Saan mababasa? Wala. Ang nakarating doon si Ellen G. White, ano? Kaya ang daming pinagbabawal bro eh. Madaming sinulat siya doon meron siya mga sinulat na 200 plus daw eh, kaya ng mga kapatid eh, na SD dati, ano? Na maraming pinagbabawal. Bawal daw magkape, bawal mag-football. Saan nababasa yun? Wala naman sa Biblia yun, ano? Samantalang ang utos niya sa unang Tesalonica 5:21 at 22, subukin lahat ng bagay. Wala naman ikasasama sa football. Bakit naman pagbabawalan ka mag-football? Yung salbahe talaga yung araw nito. No? Tsaka bro, marami na kasing nagbabackslide sa SDA. Wow! May nabalitaan kasi ako bro para isang estilo daw nila para bumalik yung mga kapatid. Sige. Magkaroon daw ng yung parang sports ba yun? Rito, no? Parang yung Sports fest, ano? Sports fest. Para mahikayat daw yung mga paglaro-laro. Kung itatanggihan, Ibig sabihin, ipinababalik nila yung mga kapatid nila sa pananampalataya, hindi sa pagmamagandang loob, kundi sa interes. Hindi, bro. Ibig sabihin, nilalabag rin nila yung nasa 4:32 ng Efeso. Sa makatwid, parang itong mga taong ito, hindi na lang natin papangalanan, kapatid na Noel, ano? Yung kinatuparan ng sinabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo 3:1, mga may ibigin sa salapi.
Totoo, bro. Mm. Ang akin na naman kasi, bro, nung kahit ako'y nasa SDA pa, no? Nung ay nagsusuri sa Katoliko, may kausap kasi ako, bro, isang CFD. Oo. SPM siya, Mm. So, hindi ko napapangalanan yung nagagalit. Si Idol yun, Idol. Idoling. Si Idoling, Duling? Nagaling? Duling? Oo, bro. Parang kilala ko na yun. Parang yun yung nabutat ako sa diskusyon na. Oo, bro. Sige. Anong istorya doon? Wag daw kung makikinig kay Bro Winnie, ano? Dahil, tinalo niya daw, Yun yung sabi niya, No. Kasi daw, bro, siya lang daw ang nagkaroon ng titulo ng Chief Apology. Chief! Oo, bro. Apologies! Oo, bro. Grabe, ano? Siya lang daw. Nung malaman naman ko, bro, at nakakausap ko ng matagal, si Bro Willie, doon ako namulat ng realidad. Na ano? Na mali lahat ng sinasabi doon. Na... Kasi hindi naman naalis ng Iglesia Katolika, bro, nung walang kasal, Oo. Hindi kaya dahil lang dito, kaya umalis. Pero hindi na natin babanggitin ang pangalan, no? Oo, bro. Kaya mga kapatid, maaaring kilala nyo na yung taong yun na umurong sa pananampalataya na hindi na dapat kalugdan ng Diyos. Gaya ng sabi ni Pablo sa 10:38 ng Hebreo, na sino mang umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Sa papaanong paraan, mismo si Kristo lalaya sa kanya. 13:5 ng ikalawang Korinto. Kaya ang sabi ni Pablo sa atin, siyasatin natin ang ating sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin natin ang ating sarili. Di ba ka natin alam, si Yesu Kristo yung nasa inyo? Lalo ka na, nasa iyo na dahil nabautismoan ka. Oo, bro. Bali ba na nga, kung kayo'y itinakoy na, sino itinatakoy? Yung umurong. Yung hindi iningatan yung pinagpagana ng mga apostol sa ikalawang 1:1. Kaya itong Baptist dito, once if always, demonyo rin ito Pero hindi yan ang tema natin, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon, kapatid na Noel, isa pang tanong, sa SDA ba, ano-ano pa ba yung mga nalalaman mo na nagpahina at naging bangungot sa'yo nung nandyan ka sa sekta na yan? Madami, bro, Madami yung mga paninira sa akin, mga pagsubok, Kasi nung ako'y ginamit lang ako, bro, ramdam ko, Oo. Kasi, bro, kung hindi ako ginamit, di sana hanggang ngayon, bro, pinupuntahan pa rin ako sa amin, Isinasama niya ako sa kanyang pangangaral. Nung tumagal, bro, wala na, talaga nung alam mo, pero parang after ng event, wala na talaga. Wala na. Kumbaga, pinabayaan ka na. At meron ka pa nga nasabi sa akin kanina, pinabababa ka sa pulpito. Oo, bro. Wala talagang kaayusan dito, no? Gaya ng nasa 14:40 ng unang korito. Pero mo nangangaral ka, tapos pinabababa ka sa pulpito. Kasi, bro, sabi rin naman ng district pastor yun, Oo. Pag nangangaral ka, mostly mag-testimony na lang daw. Testimony. Wala siyang bro, like, sabihin natin, yung tiwala, Oo. Hindi siya about tiwala sa pagkatao, din susumpain. Yung tiwala lang, yung nabigay kong example. Wala siyang tiwala sa kakayanan ko, bro, bilang manggagawa ako sa Diyos. Dahil 5 taon na akong apologies, 5 taon na akong talaga nangangaral, nakikipag-diskusyon, Oo. Tapos siya, wala pang record sa diskusyon. Problema ng pinapain, Yung mga pastor, nagtatago. Nagtatago. Loko na. Sa palda. Sa palda. Tapos meron rin isang nagtatago sa sa tuktok ng tirang. Bro, nasa puntok, bro. Nagtatago. Ba't nagtatago? Bakit kasi nang rape ko sa kaunlaran? Mong gay? Sa Labotas yun, di ba? Sa Labotas yun. Kanino galing? Hanapin mo doon. Sa isang theologian. Bro, may nabalitaan pa nga ako ron, Na ano? Nanonood daw ng Maraswa. Patay tayo. Bibili daw ng parang CD. Parang CD. O CD, bro, sa TV. Grabe. High-tech na ngayon. Meron mga website yan. Old school naman na itong mga inayupo. Bro. Tsaka, bro, pinagayabang niya, bro, artista daw siya dati. Artista? Yung rape na yun. Kaya pala magaling ka magtago, Kaya ngayon, kapatid na Noel, ano na ang pananampalataya mo? Willing ka ba na maglingkod sa simbahang itinayo ni Kristo? Oh, bro, dahil kasalukuyan, mga kapatid, nung ako po ay nagdodoktrina sa Catholic, Okay. nangangarap na ako. Sabi ko nga po noon kay Bro Winnie, shoutout po sa'yo, Bro Winnie, Ng SPMS. Oh, bro. Nag-send pa siya sa akin ng 700 plus, bro. Para lang makapunta ako sa mga Catholic Church, Amen. Maraming salamat po. At sa iyong buong sambayan, Bro Winnie, ako'y lubos nagpapasalamat. Nung
Ako'y nakapunta na bro sa Catholic, iba ang naramdaman ko. Talagang naramdaman mo yung presensya ng Diyos at ng mga santos at Oo, ng bro. mahal na ina. Kasi ang malaking katotohanan dito, kahit anong pagbabaliktad natin sa Catholic bro, talagang hindi natin may gigiba bro. Ayun. Tapos, ngayon kapatid na Noel, yung mga ilang katanungan na naiiwan pa na maaaring ika-confuse ng mga kapatid, ikaw ba talaga ay seryoso na sa iyong pagbabalik sa Iglesia Katolika hanggang kamatayan? Seryoso ako bro, handang makipagbaka! Amen. 29 ng gawa, na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon, natapwat nakipagtulig saan sa Hudyo Grego, natapwat pinagpipilitan siyang patayin. Naku, kaya pala ang laki ng hinayang sa iyo ni, nila idol. ng mga doon dahil talagang powerful lang iyong Tsaka bro, makikibaka, sa SD kasi bro huwag kang bawal mangaral ng prangka. Bawal. Dapat Kung mga binibaby. plastikan lang, Dapat binibaby, ginaganong ini-ibi pa bro. Ano naman lalakas pa na ng palataya, binibaby mo. Yun nga bro, pinagbuhalan pa nga ako bro, huwag kang prangka. Kumari, dahan-dahanin mo. May apostol bang gano'n? Wala, dahil 13 ng tito, sawal mo talaga, may kabagsikan sila. Ngayon, kapatid na Noel, para sa iyong last na mensahe, anong yung masasabi sa mga SDA na hanggang ngayon ay panatiko pa rin sa kanilang mga elders at kanilang sambahayan, bagamat nalalaman nilang katotohanan na ang simbahang katoliko talaga ang itinatag ni Kristo sa 18 ng Mateo. Dito na papasok na tayo magagamit na, ang ating programang ang dating landa. Amen. Mga kapatid, sa Seventh-day Adventist, magising po tayo sa katotohanan. Huwag po tayo maging bulag. Huwag po tayo maging panatiko. Sinasabi ng SDA, malapit daw sila sa katotohanan. Hindi ibig sabihin, hindi pa sila totoo. Diba? Di ba? No. Malapit pa lang, hindi ibig sabihin, hindi pa sila sa totoo. Sino kaya yung katotohanan na yun na malapit sila? Yun yung tatag ni Kristo. Amen. Tsaka hindi naman nila magigiba itong Catholic dahil Catholic 2,000 years ago, SDA, Sila lang, matanda pa nga yung parokya dito. Tsaka ang sabi ni Kristo na ipinasulat din kay Pablo, kaibigan natin si Pablo talaga binabasa natin Sa 3:11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan ang kanyang simbahan. Yun. Amen. Bro. Tsaka kapatid na Noel, ano namang masasabi mo dun sa mga elders na nagbabanta na mapupupo sa mga hanggang naninira pa rin sa iyo na apologista ng SDA? Sa elder dyan, umarap pa na lang ng diskusyon. Huwag kang makipag-away o huwag kang makipagbaka sa laman. Spirito dapat. Para mapatunayan kung talagang ikaw sa Diyos ka. Amen. Bakit? Saan ka nakakita Apostol, nakikipagbubugan pala yung mga lingkod ng Diyos? May mababasa ba tayong gano'n? Wala. Ibig sabihin, hindi siya lingkod ng Diyos. Likod lang, job. Dito. Diablo. Oh? Kaya, muli, hanggang dyan na lang muna tayo. Kapatid na Aba. Noel, wala ka na bang iba pang mensahe? Itutuloy namin sa part ko. Itutuloy namin. Kain ka, bro. Sa huli natin, ayan, may mga dinuguan dyan. Mga este, kain tayo. May pork sisig tayo dyan, tsaka pork dinugan. Kaya muli, mga kapatid, sumainyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. At sa awat tulong ng Diyos, pag-ibig nawa ng Diyos ang manatili sa atin, sapagkat ang sabi ni Pablo sa 13:2 ng unang Korinto, kung wala tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. At dito na natatapos ang isang makabuluhang testimonya at pagbubulgar ng katotohanan kasama si Bro Noel na dating evangelista at apologista sa Sabadoy-Doy. Iglesia. Sabadista, o salbahista kung tawagin ng mga Bisaya sa Cebu tsaka sa Tagbilaran. Kaya muli mga kababayan, hanggang dito na lang muna tayo at wala na tayong maraming oras para makakain na rin tayo ng pagkasarap-sarap na Baboy. sisig, Tapos, pagkasarap-sarap na pork dinugan. Naku, bawal ko niyan Kaya maganda tikman ko rin Wow! Ang sarap! Baboy ito Ay, dinugan, masarap. Kaya, muli mga kapatid, hanggang dito na lang ulit tayo at dito nagtatapos ang ating testimony night o morning, afternoon, etc. kung anong oras mo nakakarating ito at salamat sa Diyos at Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Proteo et Ecclesia. Salamat sa Diyos.